inyo ang Panginoon at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Binigyan natin ng pagninilay sa ilang mga linggong nakalipas ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang pagkain mula sa langit na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At muling pinagtitibay ngayon na ang pagkain na ito na ibibigay ni Jesus para sa ikatutubos ng sanlibutan ay ang aking laman. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya nga, binigyan natin ng pagninilay ng nakaraang linggo na pag sinabi mong pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan, iba ito sa salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang pagkain na ito ay mismo ang kanyang laman. Bahagi ho. At hindi lang ito simbolo. Kasi yung mga kapatid natin iba na mga itinuturing nila ng Kristiyano, meron din silang komunyon. May ilan once a month. Kaya lang, para sa kanila, simbolo lang yan. Sa atin hindi. Hindi yan simbolo. Si Jesus mismo yan. Diyos mismo yan. Kaya hayaan niyo po ng ating pagninilay ngayon ay bigyan natin ng higit na pagdinig sa pagkakataon ng dalawang puntos. Una, yung kadakilaan ng Diyos na nais niya ipagkaloob sa atin ang isang biyaya sa pamamagitan ng pagkain. Bahagi yun. Nais na Jesus na tanggapin natin siya hindi lamang sa isip, hindi lamang sa puso, ngunit maging sa tiyan. Bahagi ho, physical, kompleto at kabuuan na naibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili sa tao, sa atin, para maging bahagi ng ating pagkatao sa pamagitan ng physical na pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo. At sana po, mapahalagaan natin ang biyaya na ito. Alam natin na sa pagkakataon, kung titingnan po natin para sa mga paayag sa banal na kasulatan, na napakahalaga yung pagkain. Isang intimate na ugnayan ng tao at ng Diyos. Para po sa karanasan ng mga Hudyo, napagkita natin yung tinatawag natin yung mana na ibinigay ng Diyos sa mga tao sa umaga at ang mga ibon para mabigyan sila ng karne sa hapon. At yun ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanila sa kanilang paglalakbay mula sa Egypto hanggang makapit nila ang Israel, ang lupang pangako na hanggang ngayon ay pinag-aagawan. Bahagi yun. Pero yun, ang pagkain na galing sa langit, bigay ng Diyos. Pero hindi lang mo lamang yun. Alam nyo, yung ating Eucharistia, yung ating pagdiriwang ng Eucharistia, ay may counterpart mo yan sa lumang tipan. Ano yung counterpart yan sa lumang tipan?
Bahagi rin ng pagkilos ng Rosario, makita natin na yung tinatawag natin Passover meal. Kasi yung huling hapunan ay nangyari sa piyesta na tinatawag natin Passover feast. Hindi yung overpass, Passover. Bahagi yun. Kasi ito ay kumikilala na sa pagkalaya ng bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Yung mula sa pagiging alipin patungo sa pagiging mga malaya. Mula sa kanilang kahirapan sa Ehipto hanggang magkaroon sila ng sarili nilang bayan na ituturing nilang talagang kanila. Kaya bahagi mo yun, pinangahawakan ng mga Israelita natin, itong lupang pangako ay bigay sa amin ng Diyos. Itong Israel ay bigay sa amin ng Diyos. Iba po yung biblical Israel, iba yung present day Israel. Kasi yung present day Israel, politically, ay kalahati lamang ng tinatawag nating biblical Israel. Pero paano yun? Saan nakita nila yun? Kasi kaya sila pinalaya ng mga Ehipsyo, pinalaya sila ni Parao. Bakit? Gawa noong 10 salot. At yung pinakauling salot ay alin? Yung namatay ang lahat ng panganay na anak na lalaki. Lahat ng lalaki, tao at hayop ay namatay. Paano nangyari yun? Hindi ba ang mga Hudyo ay ito yung tinatawag natin Passover meal o tinatawag natin na piyesa ng tinapay na walang libadura. Na nagpatay sila ng isang tupa, kordero na kasi kaya pag sinabi ng kordero, tupa na inihanda para ialay sa Diyos. Puting-puting tupa yung kanyang balahibo. So, nung pinatay nila yung dugo na mula doon sa tupa, yun ang ipinain nila sa kanilang mga bahay. Kaya yung may mga bahay na mayroong bahid ng dugo ng kordero, nilagpasan ng anghel ng kamatayan. Yung mga bahay na walang dugo ng kordero, ano nangyari? Lahat ng lalaki, tao o hayop na panganay ay namatay. So kaya sila ay pinayagan ni Parao na sila ay makaalis sa Ehipto at makapaglakbay patungo sa lupang pangako. At yun ay sinasariwa nila every year. Kaya sila nagpupunta sa Jerusalem. At sa araw na yon, yung Huwebes Santo natin, yun ay piyesta na tinapay na walang libadura. Pagpapaalala ng ating pagliligtas ng Diyos mula sa pangapi ng mga dayuhan. Pero sa atin, pinapayag natin na alin, ito yung pagliligtas ng Diyos mula sa kasalanan. At ninais ng Diyos na alin, na siya ay alin, tanggapin natin bilang pagkain. Bilang pagkain. Very intimate. Sabi nga natin, kaya masasabi natin alin, kinakain natin ng Diyos. Isang biyaya mo inihain sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay matanggap natin ang Diyos. Hindi lamang sa Espiritu,
kundi sa katawan. Yung term na tinatawag ko ng kinakain natin ng Diyos, naging pagkain natin ang Diyos. Hindi maliwanag ito. Ang pagkain na ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman. Kaya kapag tayo tumanggap ng komunyon, that is very intimate. Kausapin ninyo sa Jesus. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tumanggap kayo, inuulit-ulit, as long as wala yung dalawang adlang. At kausapin ninyo sa Jesus. Yun ang pinaka-masasabi natin na nakaliit ko ang Diyos. Bahagi yun. Kasama ko ang Diyos. Nasa akin ang Diyos. At ako ay nasa Diyos. As long as yung tinapay ay naandun pa sa ating mga bibig. Pero yun ay isang biyaya na kung minsan hindi natin binibigyan ng Diyos. Biro mo yung kasama ko ang Diyos. Kaya napakahalaga po yung kahalagahan ng komunyon. At yun ay isang biyaya, bahagi yun, na ipinagkaloob ng Diyos. Biro mo yun, ninais natin maging pagkain natin na magdudulot sa atin ng kaligtasan. Bahagi yun na kung saan ay sana po maating mapahalaga. Pangalawa, itong pagkain na ito na nagdudulot ng kaligtasan ay isa rin pagkain na nagbibigay ng lakas. At kung tawagin natin ay nagpapanatili sa atin at para may isang katuparan natin yung ating misyon. Sa unang pagbasa kung yung mapapansin, ay pinahayag dito yung alin, yung binigyan ng pagkain si Elias ng anghel ng tinapay at ng tubig. At anong sabi ng anghel? Kumain ka, bumangon ka, kumain ka. At yung tinapay na yun at saka yung tubig na kinain ni Elias, naging lakas niya sa kanyang paglalakbay ng 7 araw at 7 gabi. Para saan? Makapunta sa Horeb. Bakit siya pupunta sa Horeb? Pupunta siya sa Horeb kasi may mission siya doon. Ano yung mission niya? Makikipagtagisan siya sa mga pari ni Baal. Sila ay mag-aalay doon sa bundok ng Horeb. At kung sino yung hindi sila gagamit ng pagniningas ng apoy at kung sino yung alay na magkakaroon ng ningas, yun. Na ituturing na yun ang tunay na Diyos. So bahagi yun. Ang dami ng mga pari ni Baal. Si Elias lamang ay nag-iisa. No? Pero yun na nakita ko natin. Binigyan siya ng lakas upang makarating o upang may isang katuparan niya ang kanyang misyon. Ganon din o. Kaya yung panyaya o sa ikalawang pagbasa na sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, anong sabi niya? Magpakabait kayo, maging mapagkumbaba, magpatawad, magpatawaran kayo. Hindi madaling magpatawad. Mahirap magpatawad kapag wala sa Jesus. Kaya, paano tayo makapagpapatawad? Kailangan natin sa Jesus. Kaya kinakailangan tanggapin natin sa Jesus. Magkumunyon kayo. Kasi mahirap yung pinagagawa at yung misyon ay pinagagawa na Jesus. Saan tayo kukuha ng lakas? Sa sarili natin lakas? Wala. Ang sarili natin kayamanan, walang may bibigay. Kahit anong yaman mo, napakahirap magpatawad. Magagawa lamang natin yun kung kukuha tayo ng lakas kay Jesus. At yun ay pinagkakaloob niya sa biyaya ng sakramento ng kanyang katawan
at dugo. Bahagi yun. Kaya, sana makita natin yung alin, yung kung paano ang tubig at ang alak at ang kapirasong tinapay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Hayaan natin na tayo ay pagpanibaguhin ng Diyos. Biro mo yun, yung kapangyarihan na kayang gawin ng Diyos ang tinapay at ang alak bilang kanyang katawan at dugo. He can transform also each and every one of us. Kaya rin baguhin ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya pakinabangan natin ang biyaya na ipinagkakaloob niya bilang pagkain, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ay, ito yung iniwanan ko po sa inyo bilang bahagi ng ating pag-inilay ngayon sa araw na ito. Nawa, higit natin mapahalagahan ang pamamaraan ng Diyos sa nais niyang makaisa tayo sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili, sa pamagitan ng pagkain ng kanyang laman. At nawa, pakinabangan natin upang magkaroon tayo ng lakas para maisakatuparan natin ang kanyang mga paanyaya upang tunay na tayo ay makasunod sa kanyang mga misyon na ipinagagawa